Good evening po sa lahat ng nanonood at manonood pa sa akin. As a survivor, marami pong nagtatanong sa akin about kung paano ko na-survive yung cancer, endometrial cancer. Actually, sa hindi pa po nakakaalam, ako po ay na-diagnose ng endometrial cancer in last year 2016. Since then, pabalik-balik po siya. So, hindi po naman natin masabi na after 1 year chemotherapy, na ako po ay completely healed or pre-cancer na. Hindi po. Kasi, wala po akong operasyon. Hindi po ako pwedeng operahan kasi meron din po akong heart defect. It means meron daw akong butas sa puso. So, if in case na operahan ako, hindi magtatagal yung buhay ko. Kaya sabi ng doktor ko, hindi niya itatouch yun. Pero magbibigay siya ng maintenance para sa heart ko. Kaya po, yung aking cancer ay hindi po naoperahan. Kaya po, hindi po natin masasabi na ako po ay completely healed or completely pre-cancer na. Hindi po. Kasi po pabalik-balik po siya. Kaya nakakatakot po. Para po ako po ay isang PWD na kasi hindi na po ako pwedeng magtrabaho kasi hinihingal ako. So, ang ginagawa ko na lang ay magbinta-binta. Mahirap po yung buhay, sobra-sobra. Habol-habol ko po yung mga billings ko, lahat-lahat. At saka, salamat po sa mga nag-i-sponsor sa akin, sa aking mga maintenance, sa aking daily needs. Kasi po, naawa po sila sa akin. Kasi, no work na po ako. No job na talaga. Kasi, pag nagtatrabaho ako, hindi naman pwede ako tanggapin. Kasi meron akong sakit sa heart. Okay, so, except sa heart, meron pa akong cancer. Kaya po, parang, ako po ay gusto nila mag-happy-happy kasi life is unpredictable. Hindi natin alam kung kailan yung buhay ko. Nakakalungkot kasi siyempre kahit po ay lumabas na ako sa hospital, 1 year po ako sa hospital, nagki-chemotherapy. After then, dito na lang po ako sa bahay. Wala po akong trabaho. Kaya, mahirap po yung buhay kasi habol-habol po ng mga expenses, lalo na po yung maintenance, napakamahal po ng gamot. Kaya, mahirap talaga yung nag-iisa ka dito sa abroad, wala kang karamay. May mga friends naman. May mga kaibigan naman akong dumaramay. Kaso yung pamilya ko wala dito. So, magpa-part 2 tayo guys kasi 5 minutes lang ito yung aking video. Magpa-part 2 tayo kasi nakakabitin yung aking testimony. Kaya kahit po